Halos buong bansa, magiging fair weather po tayo, pero mas madalas magiging gloomy po ang iba't ibang bahagi ng silangan ng bansa, kabilang na ang Eastern Visayas at Mindanao. Frontal system na natiling kalmado sa extreme Northern Luzon na naapekto pa rin ang bahagi ng Batanes Turco Islands. Pero easterlies, mas nananatiling namamayagpag na magdudulot ng ilang cluster na mga kaulapan sa silangan bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon na magdudulot ng mga ilang kalat-kalat na mga pagkulan na may ilang pagkiglat at pagtulog. So lovely, namamayagpag na naman, maging ang photon flux, humigit na naman sa 10 MeV. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, February 10, 2024. Ang oras nating voice from ngayong umaga ay alas 9:51 na ng umaga. Kung si what side po sa mga kababayan natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at nagse-celebrate ngayon ng bagong taon ang mga kababayan nating may mga halong lahing Chinese at sa mga pure Chinese natin dyan ay manigong bagong Chinese New Year po sa inyong lahat dyan. Hopefully ay maging swerte po ang pagpasok ng ating lunar calendar year na Year of the Dragon, Wood Dragon, pero medyo magiging challenge po ang pagpasok ng Year of the Dragon dahil nagsisimbolo ito ng leadership at kung titingnan natin ang bad side ay magiging taon din ng digmaan. Samantala, sa lagay naman ng ating panahon ay magiging fair weather po ang halos buong bansa natin. Pero mas madalas magiging gloomy po at medyo haze po lalo sa silangang bahagi ng bansa natin dahil sa umiiral pa rin na isalis o yung ating hangin silangan na nagpapainit dito sa typical na silangang parte ng bansa na magdudulot ng most of saturation na water vapor na magre-resulta naman ng mga ilang kalat-kalat na magpagkulan. Bagamat magiging most of fair weather time maghapon dahil hindi masyado makakaranas tayo ng mas makakapal na mga trough systems o mga low pressure systems gaano, pero yung mga scattered rain showers, typically isolated rain showers, mas iiral ngayong maghapon gaya na lamang sa silangang bahagi ng ating bansa at hindi pa rin ligtas ang bahagi ng Davao Region dahil sa patuloy na mga ilang mga surface trough. Sa ating current conditions, overcast pa rin, gloomy, klaro at few clouds pa rin dito sa amin sa Caloocan at makikita natin sa ating live CCTV stats ang medyo maaraw naman sa amin despite ng mga ilang partly cloudy. Samantala sa ating lowest temperature na natala ang aking weather station kaninang 6:17 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.9 degrees Celsius. Kapon nakapagtala kami ng almost stationary na mataas na temperatura na nasa 32.5 degrees Celsius, kapon pa rin ito ng hapon at 2:55 PM. Ibig sabihin, bahagya pa rin mataas ang aming heat index na almost stationary din at 40.7 degrees Celsius. So, kung titingnan natin, hopefully stationary rin sa mga iba't ibang heat index mula sa iba't ibang weather station ni Pag-asa na nanatiling nasa extreme caution lamang at walang ni isang umabot din sa danger level. So, ibig sabihin pa rin ay medyo comfortable na maituturing pa rin kahit na medyo makakonsider ng mga official natin bilang isang mainit pa rin na temperatura yan. Pero katanggap-tanggap pa rin yan ng ating katawan. Samantala, sa ating phase extremes and past 24 hours, nangunguna pa rin ang bahagi ng yan sa may Cotabato, kung hindi man sa Zamboanga Peninsula, ay nasa 33.5 degrees Celsius ang alinsangan sa Cotabato in past 24 hours. Sa Baguio City, almost stationary din na pinakamababa sa bansa na 14 degrees Celsius na lowest temperature. Sa Inola naman ang Masbate na nasa 17 mm, so almost light rain showers lamang ito, to moderate. At wala pa rin kaming nararasang mga pag-ulan. Bagamat kaninang paggising ko ay medyo nagkaroon ng bahagyang drizzle rain sa amin sa Caloocan. Pero sa sobrang nipis nito, hindi masyado naipon at nakolekta ng aking rain gauge kaya hindi ito na-counted. So manatiling wala tayong naging pag-ulan dito sa amin sa Caloocan simula pa nung pagpasok ng February 2024. Ngayon, makikita niyo sa ating dashboard na nag-aaktibo ang ating space weather status.
Since kagabi pa po ito at nagkakaroon pa rin tayo ng tuloy-tuloy na fluctuation ng solar flare mula sa araw. Since ngayon medyo nakatutok na kasi o nakatoward sa atin yung AU 3576, yung pinaka sunspots ng araw na medyo nakatutok ng bagya sa Earth. Medyo sinaswerte pa rin tayo dahil hindi 100% totally nakatutok sa Earth. Medyo palihis lang ng konti. Kaya nakakaranas pa rin tayo ng mga solar flare at fluctuated ito. At nagkaroon na nga ng pagtaas na solar flare ng solar photon flux. Nag-release na ito ng photon flux na lumagpas na ng 10 MeV. Ito yung unit na kung saan ang nirelease ng araw mula sa pinaka-plasma line na at least medyo kaya-kaya at 10 MeV lang. Pagka lumagpas kasi ito, yun yung napaliwanag ko na sa inyo, di ba? Yung parang flare, yung parang dumidila, lumalabas sa araw na gano'n, yung tumatalon-talon na parang flare sa gilid niya sa prominence ng araw. Yun po yun. Yung nirelease na yun, after nun, typically, hanggat maaari, magre-retain lang siya sa 10 MeV. Kapag lumagpas kasi ng 10 MeV yun, yung sobra noon na flare, magta-travel yun sa space, which is yung ibang portion nun, tumatama sa Earth, na naka-affect ka naman sa ating mundo na nagkakos po ng ionization. Yung ionization, yun yung parang isang epekto ng energy field na nagkakaroon ng disruption sa mga any electronic devices. Gaya na lamang ng mga solar panels ng mga satellites. Siyempre, satellites, unang matatamaan yan dahil nasa outer space po sila, di ba? Ngayon, pag nataon yung mga satellites natin sa outer space, nakatutok kung saan nanggaling yung solar flare at tinamaan at nagkaroon ng ionization doon sa mga solar panels, nakakasira po yun. Kapag katumuloy-tuloy naman yan sa ating Earth, tumama sa ating magnetosphere at kung sakaling yung mga photon particles medyo tumagos doon sa magnetosphere at rumekta sa ating mga electronic devices na ginagamitan ng mga, syempre, telecommunications natin, maging ating mga electrical fields, yung grids, magkaroon ng disruption o magkakaroon ng ionization effect na which is medyo delikado nga po at maaari iyong makasira. Kung sisilipin natin sa overview, ay umabot nga po ng S2, yung photon intensity, yung solar photon flux nga niya, ayan o, mataas. So, ibig sabihin, lumagpas po ng 10 MeV at yun nga po, at yung portion na yun o yung sumobra na yun mula sa nirelease ng araw, ito, yung 3576, ay tatama yan sa Earth at magkakaroon nga po ng posibleng ionization. However, sa ating KP index mula sa ating geomagnetic field, ay wala namang masyadong significant na nagkaroon ng mataas na geomagnetic field. Pero tumaas naman yung solar radiation natin na nagdulot nga po ng pagtaas into M1.1. Kagabi nga po, umabot nga po ng M5, which is almost X1 flare, di ba? Halos X1 flare po ito. At kung titingnan natin sa status, ay nagkaroon na ng activity of 10 PFU S1. Ayun, naghigit sa 10 MeV. So, medyo hindi maganda. Kagabi nga po, umabot nga po ng halos event of R3 na X1 solar flare. Bagamat puro medyo lisit hindi naman totally tumama sa Earth yung pinaka-photons at solar radiation. Kaya despite na mataas yung R1 and R2, yung possible radio blackout, hindi naman masyado naging malaking epekto despite of 60% ang tsansa niya. At ngayon ay umextend ito. Since ngayong araw, February 10, ayan 60% pa rin yung posibleng minor to moderate radio blackout at maaaring mag-extend ito sa susunod na 48 oras. And makikita natin sa forecast na 50-50 po ang tsansa nito. So, likely bukas po yan ng February 11 to February 12. Hopefully, hindi ito mangyari. At since medyo mataas ang forecast at yung solar photon, yung S1 is to minor nga po, yung solar radiation effect, natatagal nga po sa susunod na 24 oras hanggang 48 oras. Depende po yan, pwedeng magbago ka agad yan. So, ang forecast kasi hanggang bukas ay 60%. Ngayong araw ay 99%. Grabe, mataas. Kaya tumaas din yung detection sa solar photon flux.
yung pumitik na protons na umabot sa Earth. Yung solar flare naman, despite na mababa, at least winuwerte naman tayo, saglit lang, nag-fluctuate lang. Since past 3 days ago, makapapansin ninyo, nagpa-fluctuate po yung ating solar flare. Dahil nga po sa epekto nitong pagbubuga na ito mula dyan sa CME ng Haring Araw sa sunspots of 3576. At mataas din ating sunspot number. Mataas din yung sunspot number niya. Nabanggit ko na rin po yan sa mga report nung nakarang araw. From 164 at ngayon bahagyang bumaba ito ng 149. So hindi pa rin siya nag-a-update ngayon. Nasa 149 pa rin. So hopefully mas bumaba na ng bumaba yan para yung flare na inirelease sa space medyo kumonte. At kung makikita nyo sa latest LASCO Solar Corona, kung titingnan ninyo, ayan. Teka, ayaw mag-load eh. Ay mag-load ng ano. Teka lang mga folks ha. Ayan. Kung titingnan natin yung ni-release ng CME at yung SolarWind, makikita natin is medyo malakas po siya. Yung mga grainies na yan, yung parang mga dust na mga white particles na yan, yun yung kumbaga malaking impact na tumatama sa mga sensor ng solar probe. The more na mas marami, mas ibig sabihin lamang, pinapakita lamang dito na malakas po ang puwersa ng solar wind. At nasusukat po yan through kilometer a second. At kung babalikan natin sa ating dito sa ating minomonitor na solar wind speed, ngayong araw, bahagya itong tumaas, ayun, halos 400. 350 to 400 ang approximate na bilis ng radial velocity ng solar wind in kilometer a second. Bagamat yung plasma energy, bahagyang mababa, at least mga bandang 5 o less than 5 per centimeter squared. Pero yung bilis niya, mas bahagyang tumaas naman, halos 400. 350 to 400 km a second. So mabilis siya, despite na hindi siya malala. Hindi mataas yung kanyang photon flux or yung solar radiation na ni-release, bagamat hindi masyadong malakas. So kahit na hindi masyadong malala yung solar radiation, pero dahil sa sobrang bilis ng velocity niya, medyo malaki rin ang epekto niyan sa Earth kapag tumama yan sa ating magnetosphere. Malakas din ang impact diyan kahit papaano. Ang kagandahan lang nito, hindi nataon na malakas yung pagbuga niya mula sa pinaka-coronal mass ejection niya na solar wind at sa kanyang solar flare. So hindi, at least mga dust o mga ilang particle lamang na yun nga lang, napakabilis nito na more than 350 km a second yung bilis. So, kung makikita ninyo dito sa ating D-region absorption mula sa data feed ni NOAA, ay mababa lang yung high frequency degraded niya. Mababa lamang, mga around 10 megahertz yung kanyang degraded frequency. So, yung explicit impact nito sa ating magnetosphere, kung sisilipin ninyo, sana yon yung magnetosphere, ayan, malakas siya, yun, malakas yung bounce, bang, yung tumama siya sa magnetosphere, boom, umitik siya, bumaba siya, nagsaglit. Pero napakasaglit lang, hindi siya matagal. Kung papansinin niyo, bigla siya nag-sip ng konti, then naka-recover din kaagad. So, papapansin niyo, maging sa H component, pareho D component. Pero yung D component, at least hindi malawakan. Dahil nga po, manipis lang at hindi malawak yung kanyang solar flare. So, walang masyadong malalang geomagnetic field na tumama doon sa ating magnetosphere. So, maliit lamang naging epekto sa D component. Medyo mataas lang sa H component. Normally yan, dahil solar wind yan yun yung ulang sasalo kasi. Pinaka-force field natin yan sa Earth. Siyempre, kapag mayroong mga debris na nasa outer space at sobrang bilis nito na tumama, yung ating force field o yung ating magnetosphere na sumasalo dyan, magkakaroon yan ng measurement. Ayun, no? So, makikita ninyo na bigla itong pumitik, then nag-recover din kaagad into normal state. So, ganun po yung magiging epekto niyan. O imagine niyo yung parang manipis na tela na nakapalibot sa Earth, tapos batuhin mo ng bato, depende sa lakas ng bato mo, yung paglubog nun, yung pag-absorb nun sa bato na ibinato mo, ganun yung nasusukat yan.
Base yan sa component ng magnetosphere. Nasusukat yan. Gaano kalakas yan, gaano kalalim. Kumbaga, yung halimbawa, ito yung Earth, ito yung magnetosphere natin. Kung titingnan natin yung magnetosphere, ganyan yan, di ba? May top to bottom, ganyan. Magnetosphere yan eh. Ngayon, pag tumama yan sa Earth, halimbawa, ang nangyari, itong DH component, tumama yan. So, ang nangyari, pag tumama, boom, yan, nagkakaroon yan ng ganyan, parang bounce, parang tumalbog. Kuwari, ito yung solar flare, audio-magnetic field, boom, magbabounce siya, then tatalbog, di ba? Then, yung uka na ito, yan yung nami-measure. Gamit ang USGS boulder na magnetometer ng NOAA. So, yung pag-bounce niya, yung pagtama niya dito sa kung saang portion ito nakatutok sa Earth. So, biglang pag-bounce. Siyempre, minsan, may pagkakataon na sa sobrang lakas, may mga ilang protons na nakakatago sa Earth. Which is yun po ang medyo delikado sa ating mga electronic components, mga electrical natin, tawag nito, mga solar panels natin, any GPS. Yan, sa Earth ay nakaka-apekto. Maging sa mga weather monitoring systems na mga weather agencies, nakaka-apekto yan kasi gumagamit ng mga satellite dishes. So, pag mga nakaka-penetrate yung mga ibang solar photons, audio-magnetic field, yun, nagiging apekto yan. At nagkakaroon ng total electron content. Kung titingnan niyo sa may bandang below mid-Pacific, mas apektado yan. Yan, yung portions na yan. Siyempre, medyo nadadamay ang West Pacific, pero hindi singlala sa may pinaka-center nito. So, yung ionospheric error range na tinatawag, at least mga bandang 9.72, between 60 lamang. Hindi siya malala. Huwag lamang umabot ng at least 90 to 100 yung ionospheric error para hindi masyado matindi ang pinsala na magagawa sa ating mga telecommunication systems o lalo na sa mga peacemaker. Yun ang mas medyo delikado. Huwag naman sana mangyari yun. So far ay nasa S1 to S2 tayo na posibleng tumagal nga po yan ng 2 araw pa. According sa forecast yan ng NOAA, na ating ginagamit. Samantala, meron tayong dalawang volcanic thermal alert status, parehong moderate, itong si Pinatubo at Taal. So, silipin natin kung ano ang status mula kay Pinatubo. Kung sisilipin natin, mukhang walang loaded data. So, tingnan natin mamayang konti. Pero sa ating MODIS, ang kanilang variable radiated power mula kay Taal Volcano, nasa moderate of 27 megawatts. So, medyo merong magmatic intrusion. Kay Pinatubo naman, mukhang error rerus reading ito. Kasi may nadetect kasi siyang mataas na temperatura dito sa may bandang around 7 o'clock position. So kung sisilipin natin sa infrared satellite imagery kay Pinatubo, ayun napagkamalan siguro na magmatic intrusion. Well, kung ano man yan, baka may nagsusunog lamang dyan. Tingnan natin kasi maaring volcanic fissure yan So, sa mga kababayan natin na malapit kay Mount Pinatubo, medyo silipin sana natin kung ano to. Baka may nagsusunog lamang o baka naman volcanic fissure niya. So, mas magandang i-check po natin, lalo na sa mga local LGUs natin malapit dyan sa Del Valle o bandang San Narciso sa bandang San Antonio, bandang Zambales na ito. Yan, o Zambales, yan. Diyan nakitaan ng medyo may mataas na thermal fire, yung thermal ng satellite imagery ng MODIS. So, medyo silipin natin, wala namang naka-indicate kung nominal ito o mataas ang prospect of fire, pero na-detect ng thermal imaging. So, nagkaroon siya ng moderate indication sa MODIS na 30 megawatts po ang naka-indicate. So, pakisilipin na lamang kung yan ay isang man-made lamang o baka naman isang volcanic fissure. Double check na lamang natin mga folks. Sa ating outside humidity naman, medyo mukhang pa-dryer tayo at 69% at bumababa pa ito ng 6% since last hour. Pero kaninang bandang 6:18 AM, mataas o halos pataas ang saturation ng humidity natin. Sa labas na nasa 84%. So, siguro dahil ngayong umaga,
umaga kasi ngayon, so bahagya munang nababawasan yung outside humidity. So tingnan natin kung babalik yan na mga moderate, abang-abang na lamang. Kung sakali mang mas bumaba yan, expected magiging drier po ang paligid natin sa Metro Manila. At tumaas na naman ang ating atmospheric pressure. Ibig sabihin lamang nito, mukhang nagpaparamdam na ang huling bugso ng ating hanging amihan. Despite na hindi pa masyado nakikita sa satellite imagery yung bugso nito, pero yung upper na lamig na simoy ng hangin nito, sa mas mataas na altitude nito, nadedetect na at bumababa na ang atmospheric pressure. So, gaya na ating sinabi, ay expected, ito na ang magiging huling bugso ng ating northeasterlies o northeast monsoon bago ito mamamaalam sa atin unti-unti para i-giveaway nga po ang transitioning ng dry season o tag-araw o tag-init sa atin sa Marso. So, i-enjoy na natin yan hanggat may pagkakataon pa tayo mga folks. Sa ating low tide status, maghapon pa rin mababa ang level ng karagatan sa Manila Bay. So, alam na natin ang gagawin. Layo-layo po muna mga folks. Pero ingat sa kung sakaling mataas ang alon, sa silangang bahagi ng bansa, medyo bawal po talaga munang lumayag dyan. Pero sa bandang kanluran ng Visayas at bandang Southern Luzon, mukhang kalmado pa naman ang karagatan dyan. So, medyo pwede-pwede pa. Sa kanluran naman ng Luzon, mula dito sa Metro Manila, siguro wag na lang kayo muna lumagpas ng at least mga 3 nautical miles o around 2 nautical miles para sa mas ligtas po. Mahirap na mataas din ang alon dyan, lalo na sa Northwestern Luzon na nai-report na natin kahapon. Wala tayong komento sa air quality na natin maganda ang air concentration natin despite na very gloomy tayo at medyo hazy. Sa almanac naman, sumikat ang haring araw kaninang 6:21 AM at inasalulubog ito mamayang 5:58 PM. New moon po tayo ngayon, so diretso kagad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang bukas ang Linggo. Manatili pong magiging klaro daw po ang ating maghapon, pero mukhang negative po sa real time. Kung titingnan natin sa labas, mukhang hindi naman klaro, medyo gloomy po tayo, pero expected na magkakaroon ng clear skies. Depende yan sa daloy ng mas malamig na hangin sa himpapawid natin dahil umiiral nga po yung mataas na high pressure area natin. Ibig sabihin, medyo meron na dumadaloy na malamig na hangin dyan sa itaas natin. So, nagkakaroon tayo ng medyo haze at gloomy na himpapawirin despite na ang forecast ay klaro daw ang maghapon. Kaya walang na-indicate na chance na pag-ulan. Magkaroon man, typically isolated light drizzle rain showers ang iiral lalo na dito sa atin sa NCR. Bukas naman ng linggo, magiging partly cloudy tayo sa maghapon na may around 26 to 30% na chance na pag-ulan. So, bukas po mukhang may chance na mga pag-ulan. Maliban na lamang sa mas inuulan sa katimugang bahagi naman sa may bahagi po ng Mindanao ay ingat na lamang po dyan. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita nga po natin na medyo manipis lamang ang kaulapan gamit ang ating infrared NGT, yung responsible sa volume ng kaulapan na may dalang malamig o mainit na temperatura. At makikita natin yung most of saturated gamit ang infrared dyan sa may northeastern Luzon pa rin. So despite na fair weather tayo, may mga accumulated pa rin mga kaulapan dito. At medyo may manipis o medyo diffuse na shear line dito sa pagitan nito ng bandang Southern Luzon. Medyo diffuse shear line. So, ibig sabihin medyo nagre-redevelop yung frontal system natin dyan. At maaaring masabi na natin itong shear line pero napaka-diffuse kasi niya o napaka-nipis. Kaya kung sisilipin natin yung TRM, halos manipis din siya. Ito yung actual real-time na shear line. So, ibig sabihin, yung area na to medyo umiiral na ang unti-unting pagre-develop ng frontal system na magdudulot ng ating northeasterlies o ating hanging amihan o huling bugso ng ating hanging amihan. Just in case man, within 48 hours, magre-develop naman yan at nabanggit na natin yan sa ating mga forecast na mula bukas nga po yan ay magkakaroon po tayo ng pag-usbong na naman ng huling amihan season o amihan flow. So, expected na yan mga folks. Sa ngayon, despite na medyo manipis pa o medyo diffuse pa ang northeasterlies, expected na natin yan na unti-unting lalakas yan sa loob ng 24 hours mula ngayon. At bukas ay medyo mas makapal na yan. Sa ngayon, medyo diffuse pa yung magiging shear line dito sa may bandang Southern Luzon area. Ayan, manipis po yan. Medyo diffuse pa.
Pero expected na natin na yung ating northeast monsoon, mas iiral na yan simula siguro nitong maghapon at tuloy-tuloy na yan simula bukas. Sa ngayon ay manipis pa, kaya yung frontal system ay mas nangunguna pa sa may bahagi pa ng Batanes Group of Islands sa extreme Northern Luzon. Pero yung malamig na simoy ng hangin, unti-unting nararamdaman na ng mga taga Northern Luzon. Kabilang na ang buong bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region at Ilocos, hanggang dyan sa may bandang Central Luzon area na. Unti-unti po yan. Mula ngayong araw po yan. Pero manatiling fair weather tayo at gloomy, so medyo maaraw pa rin ang ating maghapon dahil manipis pa lamang ang kaulapan. Pero sa infrared TRM, medyo makapal-kapal na rin yung saturation ng kaulapan dyan, lalo na sa silangang bahagi ng Northern Luzon. So expected na mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. Pababa na yan ng Kasiguran Aurora, pababa ng buong Quezon Province and Southern Luzon. Siyempre, damay na ang bahagi ng Bicol Region. Hindi masyado makita ng infrared sensors ng satellite kapag manipis lamang ang kaulapan. So, maging sa ating Himawari 8, mula mismo sa animated images mula kay Pag-asa, makikita natin na manipis lamang ito sa satellite at hindi masyado na-detect ng infrared sensors. Pero sa actual infrared TRM, makapal ito. Ayan, Kasi nga po, unti-unti nga pong umuusbong na naman ang ating northeast monsoon. Kaya unti-unti munang nagre-redevelop yan. At maaaring mamaya o bukas, mas makapal na po yan. Which is totally, kitang-kita na natin sa mga infrared sensors ng satellite ang magiging epekto. At dahil nagkakaroon ng mga ilang significant na solar flare sa mundo, na naapektuhan din ng West Pacific, kaya medyo nagkakaroon ng delay ang reporting ng mga satellite. Possible po yan. Kaya hindi masyado significant o reliable pa ang nagiging data feed ng mga satellite natin mula sa kalawakan. Nagkakaroon lang siguro ng safety precautions ang NOAA at ng Japan Meteorological Agency na gumagamit ng mga satellites ng Himawari Satellites at GEOS. Kasi delikado pagka nasira kasi yung mga solar panels. Kaya nag-iingat. Nagkakaroon sila ng safety precaution habang umiiral ang ating solar flare. Sa ngayon, despite na fair weather, halos buong bansa, asahan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog sa hilagang kanluran ng Luzon hanggang Southern Luzon area. Pero sa kanluran, manatiling very dry po tayo dyan. Despite na medyo gloomy at overcast po, expected na mas mainit po ang iiral dyan, lalo na ng mga taga-Ilocos, Cordillera at Rizal Region sa kanluran. Pababa na yan ng Pangasinan at Zambales. And the rest ng NCR, kabilang na ang bahagi ng Calabarzon at buong Southern Luzon, magiging gloomy lamang at magiging fair weather po tayo sa buong bahagi ng Southern Luzon, kabilang na ang Visayas at Mindanao. Magkaroon man ng mga scattered showers sa iba't ibang panig ng bansa, typically, mga ilang moderate showers lamang. Wala namang potentially na heavy rain potential tayong nakikitaan, maging sa ating heavy rain infrared. Wala pong nakataas na potentially. So mukhang nagbibigay ng giveaway ang Panginoon para sa selebrasyon. At makikita ay halos maninipisan kaulapan lamang ang iiral sa buong bansa. So generally, ang buong bansa makakaranas lamang ng may ilang kalat-kalat at pag-ulan, na may ilang pagkidlat at pagkulog, typically sa buong bahagi ng Davao Region, especially dyan sa bahagi ng Davao Oriental at ilang parte ng Sorsogen at BARMM. Siyempre, mula sa buong Cotabato, maging ng taga Zamboanga Peninsula, magiging maalisangan pa rin at humid ang magiging temperatura, so huwag masyadong magbibilan sa tindi sikat ng araw. Pero sa bahagi ng Basilan at Hulo-Sulo, magiging mas maulap kayo dyan at asahan ang mga ilang kalat-kalat na ilang light to moderate showers. So nalalabi ng buong bansa, magiging fair weather tayo almost lahat ng panig ng buong bansa. So magkaroon lamang ng mga ilang kalatan, typically isolated lamang ito at mga mas madalas mahihinang pag-ulan lamang. At dahil umiiral ang ating stilis, expected din ang medyo maalinsangang panahon. So wala tayong magiging komento sa global assessment monitoring natin. Dahil expected ay makikita lamang natin dito sa ating global spectral model ay ang pag-iral ng huling pag-usbong nga po ng hanging amihan. So i-enjoy na natin yan at ina-expect na tatagal yan hanggang this coming next week po o this coming week, hanggang sa araw na ng mga puso ay makaka-enjoy o makaka-experience sa mga magkokol at magde-date sa February 14 na malamig na simoy ng hangin
hanggang sa Valentine's Day. So habang umiiral yan ay makakaranas tayo ng northeast monsoon at bababayan at posible pa rin magkaroon tayo ng extended easterlies shear line rather hanggang dyan sa may bandang Southern Luzon at Eastern Visayas. At after nyan, bago mag-third week o katapusan ng buwan ng February, dito ay unti-unti na pong ninipis dahil magre-reset na po yung oscillation dito sa may bandang Indian Ocean. Unti-unti nang tataboy, ang itataboy nito ang high pressure area pataas hanggang sa unti-unting pagpasok ng March, unti-unti na rin hihina ang ating northeasterlies at yung ating hangin silangan na naman ang unti-unti namang magte-take over na magdudulot ng mas mainit na alinsangan pagpasok nga po ng Marso. Sa ating pag-alon ay gaya ng kahapon ay binanggit ko na po sa loob ng 48-hour period ay magiging maalon po ang buong bahagi ng northern of coast ng Luzon, mapa-west man yan o mapa-eastern. So sa mga maliit na mangingisda, medyo restrain po muna tayo kabilang na ang buong bahaging silangan ng bansa. Naglalaro pa rin sa 1.25 meters ang alon at hanggang sa susunod na 48 o 24 hours ay posible pang umabot sa hanggang 2.5 meters ang taas ng alon lalo na sa may bandang northeastern Luzon at southern Luzon. Sa kanluran naman ng Hilagang Luzon, aabot din ng 2.5 meters simula bukas hanggang sa susunod na 48 to 30 hour period. So, mga hanggang 2 o hanggang 3 araw ay medyo restraint po muna na lumayag ang ating maliliit na sasakyang pandagat at sa mga magbe-beach going, lalo na sa bahagi po ng La Union at ilang portions ng extreme Northern Luzon dahil nga po mas tataas ang inaasahang pag-alon dahil nga po sa pag-usbong muli ng ating hanging amihan. So take note yan mga folks ha, at wala tayong magiging comment sa anumang forecast ng extended forecast ng mga computer models dahil wala tayong expected na sama ng panahon hanggang sa third week nitong February 2024. Sa ulat lindol naman tayo ay as of mga oras na ito, mga bandang alas 11, 19 ngayon ng umaga, nakapagtala tayo ngayon ng total of 389 na total of earthquakes at nadagdagan na po ito mula sa magnitude 2.0 pataas hanggang magnitude 4.0 na 362 na total earthquakes po yan. Between 2.0 hanggang 4.0 na po yan. 21 naman sa magnitude 4.0 pataas at nanatiling constant sa 6 na magnitude 5 pataas. Wala namang bagong arrival ng panibagong malakas na lindol na magnitude 5.0 pataas. Sa ating real-time na earthquake monitoring naman mula sa data feed ni PBOX, ay makikita natin since kaninang madaling araw ng 12 a.m. hanggang sa mga oras na ito na ang nagre-report ako ay wala tayong naitala na magnitude 4 pataas na medyo malakas-lakas na paglindol. Naglalaro lamang sa magnitude 1 hanggang magnitude 3 ang mga paglindol, especially dyan sa bandang Surigao del Sur pa rin. At itong huli nga po sa may bandang Hinatuan pa rin, bandang southwest ng Hinatuan sa Surigao del Sur pa rin na magnitude 1.5. So expected, magiging mayanig pa rin dyan hanggang sa mga susunod na araw na tuloy-tuloy. Pero wala namang naiulat pa sa ngayon na magnitude 4 pataas. At sa aking seismograph, wala naman tayong naitatala na medyo malakas na na-detect na anumang malakas ang lindol sa buong mundo. So medyo kalmado ang paggalaw ng malakasang paglindol, maliban na lamang sa mga silent earthquakes at mga minor moderate earthquakes sa iba't ibang panig ng mundo. So kung titingnan natin sa iba't ibang panig ng mundo, mula kagabi ay nakapagtala ng magnitude 6.1 dyan sa may Kermadec Islands. Ang oras dito sa Pilipinas ay 6:57 PM po to. So sa mga nagsasabi na may kinalaman nito sa solar flare, bago po naganap ang solar flare sa may bandang South America, ay nauna na pong lumindol sa may Kermadec Islands, 6:57 po yon. Nag-aray po ang solar activity sa South America, mga bandang alas 8 na po yan ng gabi kagabi. So malayo po na magkakaroon ng koneksyon ang anumang paglindol sa mundo sa pamamagitan ng mga solar activity o solar flare activity. Wala po yung kinalaman at walang scientific basis. Dahil kung may scientific basis yan, di dapat sana, dito lamang nagkakaroon ng mga maraming paglindol at hindi sa ibang panig ng mundo. Pero bago pa kasi nag-arrive yan, mahigit 300 earthquakes na po ang naitala bago pa mag-arrive yung solar flare sa Earth.
So, may mga nagpapakalat pa rin kasi may kinalaman doon kasi solar flare. Well, wala pong scientific basis talaga dyan. At maging sa ating mga experts na mga geoscientists natin, wala pong nagpapatunay sa ngayon na scientific basis na may connection po ang epekto ng haring araw sa paglindol. Yan. At ang huli nga po ay madalas na nilindol ngayon ang bandang South America sa may Peru na may magnitude 5.1. So ito ay nagiging basihan ng mga nagsasabi na ang solar flare kaya nagkaroon ng paglindol sa may South America. Para sa akin po ay hindi po, wala po talagang scientific basis yan at hindi naman yan napatunayan ng siyensya sa ngayon. Kaya hindi po natin pwedeng gawing basihan ang solar flare. So far ay sa buong buwan nito ay sa iba't ibang panig ng mundo ay isa pa lamang ay umabot ng magnitude 6.1 dito sa may Kermadec Islands, New Zealand. Ingat na lamang sa mga Pinoy natin dyan sa paligid na yan ng Fiji, Tonga at New Zealand. So far wala namang nakataas na tsunami alert dahil medyo malalim-lalim ang epicentral depth nito at 25 km. So yun lamang ang ating unang lindol. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, February 10, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, February 10, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking Facebook page at sa aking website at www.pimoweather.com para sa mga gusto nyo malaman ang pinaka-further na details na gusto nyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga kasi sa halos stationary naman at iiral lamang ang medyo gloomy dahil sa bumabalik na muli na hanging amihan. At sa mga real-time na weather information mula sa aking weather station sa Caloocan at syempre sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and Happy Chinese New Year po sa ating lahat.